Grabe, viral ngayon yung isang babae na kumain at lumunok ng 3 pirasong tigwa $100 bill. Hindi ito isang special skill na katulad ng napapanood natin sa mga karnabal. Dahil ang babaeng ito ay isang security personnel ng NAIA. Nakakahiya. Ibang klaseng kagutuman ang ipinakita niya. Hindi siya gutom sa pagkain, gutom siya sa pera. Hindi pa pinapangalanan ang security personnel na ito, pero huling-huli siya sa CCTV ng Ninoy Aquino International Airport na isinubo niya yung $300 na ninakaw niya sa isang pasahero. Nangyari ito noong September 8. May isang Chinese national na biyahero at nangyari ito sa final screening ng mga hand-carried items. So di ba ang ginagawa natin sa final screening? Ilalagay natin ang bit-bit natin katulad ng mga handbags or shoulder bags para ma-inspeksyon at tayo naman ay dadaan tayo for body screening. So itong Chinese national, pagkalampas niya dun sa screening, napansin niya na bukas yung wallet niya at nawawala yung kanyang $300. So agad siyang bumalik para kumprontahin yung mga screening officers na nandoon. So yung babaeng security personnel na nagsagawa ng screening, ang ginawa pala niya habang in-inspection niya yung bag ng Chinese national, kinuha niya yung $300 at inilagay sa may bewang niya. Nung bumalik yung Chinese national, ang ginawa nitong security personnel para maitago niya yung ebidensya, isinubo niya at nilunok yung 3 tigwa $100 bill. Kaso siguro dahil sa pagkakataranta niya, dahil hinahanap na nga ng Chinese national yung nawawala niyang pera, ang ginawa nitong security personnel, tumalikod at sinubukang lunukin yung $300 na hawak niya. Ang kaso sa pagkakataranta ata niya, hindi niya na naisip na airport yon, na kung saan alam natin sa isang airport, napakaraming mga CCTVs. At ayun nga, nahuli siya. Na hirap lunukin yung perang ninakaw niya. Nakakahiya, di ba? Only in the Philippines. Hindi lang tayo sumisikat dahil sa brownout na nangyari sa NAIA. Dadagdagan pa ng mga ganito. Nasisikat yung airport natin bilang the only airport na kung saan may kumakain ng dolyares. At ang masama pa nito, security officer mismo ang may gawa. Saan ka pa? Paano pa magkakaroon ng tiwala lalong-lalo na yung mga foreigners natin? Na kung saan alam naman natin na napaka-importante ng isang international airport, lalong-lalo na para sa mga turista. Tapos mawawala ng kumpiyansa yung mga turista pagdating nila sa airport dahil sa mga ganitong kalokohan. Nakakasira pa lalo sa imahe ng ating bansa. Kababaeng tao, magnanakaw. Hindi na dapat talagang palusutin ng mga ganitong gawain. Hindi nga lang siya naaresto dahil hindi siya caught in the act. Nangyari kasi ito September 8. Tapos natanggap ng opisina ng DOTR yung video September 14 na. Although inilagay na sa preventive suspension itong security personnel, pati na yung supervisor niya, at sasampahan ito ng legal at administrative cases. Pero sa pangyayaring ito, hindi lang dapat itong security personnel ang sasampahan ng kaso. Dapat kasama rin pati yung supervisor niya at kung sino-sino pa yung mga kakutsaba niya para magnakaw. Mukha kasing alam din ng supervisor niya yung ginawa ng security personnel. Dahil yung supervisor niya ang nag-abot ng tubig doon sa security personnel para mas mapadali yung paglunok niya ng mga dolyares at maitago ang ebidensya. Lumalala na ang mga kalokohang nangyayari sa ating international airport. Siguro kailangan panagutin na rin yung head ng DOTR na si Secretary Jaime Bautista kung kailangang tanggalin siya sa kanyang pwesto dahil sa mga ganitong klaseng mga kapalpakan. Baka kailangan na itong gawin. Kailangan palitan na siya ng isang secretary na epektibong makokontrol yung mga kalokohan na nangyayari sa ating international airport. Kasi isipin na lang natin, ang DOTR ang in charge sa land, air, and sea transportation ng ating bansa. Tapos ang mapapabalita tungkol sa kanila, mabuti sana kung yung mga gandang nangyayari. Pero hindi eh. Ang mga sunod-sunod na balita tungkol sa kanila ay puro kahihiyan. Again, only in the Philippines. Ang problema nga lang dito, yung Chinese national ay walang balak na magsampa ng kaso. Ganun pa man, yung administrative case, kailangan talagang ituloy ito
at panagutin itong mga taong gumawa nito. Dapat yung pinakamataas na parusang ibigay sa kanila. Dahil hindi lang ito kahihiyan para sa mga sarili nila, kung hindi kahihiyan ng bansa natin. Siguradong mapapabalita ito sa international news. Ano na lang ang iisipin nila? Katawa-tawa yung bansa natin. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao na sa sobrang gutom, yung pera ng pinagdiskitahan. Saan ka pa? Kaya sana mapanagot sa lalong madaling panahon itong mga involved dito. Kahit pa hindi magsampa ng kaso yung Chinese national, dapat mapanagot pa rin itong mga PG na ito. Nakakatawa at nakakagalit yung video dahil hirap na hirap si ate kung paano niya malulunok yung mga dollar bills na itinupi niya. Ang hirap kaya gawin nun dahil alam natin yung papel ng dollar bills, hindi basta natutunaw yun sa tubig para mapadali yung paglunok niya. Dinukot na nga niya yung bibig niya para maitulak at malunok yung $300. Sa halagang $300 or halos 17,000 pesos, ipinagpalit niya yung matinong trabaho niya sa airport. At hindi lang yun, ipinagpalit niya sa $300 ang dignidad niya at dignidad ng pamilya niya. Nakakahiya ka ate. Ito yung isa sa mga videos na kailangan talagang mag-viral para hindi tularan dahil insulto ito sa ating mga Pilipino.